Colliel TV. Chapter 2. Mula sa malalim na pag-iisip ay naagaw ang atensyon ni Victor ng babaeng nakaharang sa daan. Napakunot-noo siya. Napansin niya ang kotse malapit dito. Agad niyang naisip na nasiraan ang sasakyan ng babae. Bihira ang sasakyang dumaraan sa lugar na iyon lalo na kapag umuulan dahil mabilis tumaas ang tubig doon. Doon kasi umaagos ang tubig mula sa sapa sa dulo kapag malakas ang ulan. Kaya nga huminto muna siya sa bayan kaninang kalakasan ng ulan. The woman was wearing a white long-sleeved sports collared blouse and a pair of black jeans. Basang-basa na ito sa ulan. Ngunit sa kabila niyon ay napansin niyang maganda ito. Maayos ang pagkakatirintas ng mahabang buhok nito. Nasisiguro niyang dayo ito roon. Iwinagayway ng babae ang kamay nito. Nagminor siya ng malapit na siya rito. Sa kaniya ay binaba ang bintana ng kanyang kotse. Lumapit ito sa kanya. Noon niya napagmasdan ng husto ang anyo nito. Mas maganda pala ito sa malapitan. Walang bahid ng makeup ang mukha nito. Natural na pinkish ang makinis na pisngi nito at mamula-mula ang mga labi nitong walang bahid ng lipstick. She looked so young and naive in her pigtail. Inignora niya ang estrangherong atraksyon na nararamdaman niya para dito. "Mama," anang babae. Hinaplos nito ang mukhang basa ng ulan. Tila nag-isip pa ito ng sasabihin. "Nasiraan ka?" Agad na tanong niya. "Hindi ko maialis mula sa pagkakalubak ang mga gulong ng kotse ko." Anito. "Kung pwede sana tulungan mo naman ako." Hindi niya alam kung bakit parang hinaplos ang puso niya sa kaawa-awang anyo ng babae. "Sure," aniya. Agad siyang bumaba ng kotse niya at nilapitan ang kotse nito. Umupo siya sa driver's seat niyon. May kung anong hindi niya maipaliwanag na damdamin na lumukom sa kanya nang makaupo siya sa driver's seat ng kotse nito. Ipinilig niya ang ulo. Nilingon niya ang babae. "Susi." Iniabot nito iyon sa kanya. The moment her hand touched his, he felt a tingling sensation deep within him. Damn, ano bang nangyayari sa akin? He was not the type of man who easily get attracted to women. Bagaman isa siyang sundalo, hindi siya ang tipong mapaglaro sa mga babae gaya ng impresyon ng marami sa mga tulad nila. He only had 2 past relationships and both were serious. Ang isa ay nung PMA cadet pa lang siya at ang ikalawa ay 2 taon pa lang ang nakakaraan. Hindi nga lang siguro parehong laan sa kanya ang 2 babaeng nakarelasyon niya, kaya hindi sila nagkatuluyan. Ang una ay hindi siya nahintay na makatapos sa PMA, nakipaghiwalay ito sa kanya at nag-asawa ng iba. Ang pangalawa naman ay piniling pumunta sa Amerika para doon mag-aral ng medisina. Sa pangalawang pag-ibig siya mas nasaktan. Inakala kasi niya na sa kasalan na mauuwi ang pag-iibigan nila pero hindi iyon nangyari. Ngayong magte-30 anyos na siya, wala pa ulit siyang napupusuan. Bagamat handa na uli siyang magmahal at pinipilit na rin siya ng kanyang ina na mag-asawa na dahil siya na lang ang walang asawa sa kanilang 5 magkakapatid. Wala pa siyang nakikilalang babaeng muling magpapatibok ng kanyang puso. He didn't want to get involved with a woman in a temporary and non-committal basis. Gusto niya, kapag nagmahal uli siya, diretso na sa kasalan. Nilingon uli niya ang babae. Umaambon-ambon pa rin. "Ano, mama?" tanong nito. He shrugged his shoulders. Kapag kuway isinuot niya ang susi sa keyhole, pero ayaw umandar ng makina. Nilingon uli niya ang babae. "Miss, ayaw mag-start." Nakita niya ang paglunok ng babae. "Paano kaya?" Nag-isip siya. "Saan ka ba? Dayo ka rito?" Magkasunod na tanong niya bago umibis at humarap dito. He realized how tall she was. Halos lagpas sa balikat niya ang taas nito. "Sa Sitio Manggahan." Napakunot ang noo niya. "Sitio Manggahan? Sa kabilang ibayo yon ah. Mali ang way mo. Dapat kumanan ka sa unang kanto." Napamaang ito. "Pero, oh my God, mali nga. I turned left. Dapat nga pala kanan." Nakakunot ang noo nito sabay kagat sa pang-ibabang labi. She was damn sexy in that gesture. "Napalayo ka, miss."
Napahawak ito sa batok bago hinaplos ang magkabilang dulo ng buhok na nakapigtail. She was even cuter in that gesture. Kung gusto mo, ihahatid kita sa pupuntahan mo bago ako umuwi sa amin. Ewan niya kung ano ang nag-uudyok sa kanya para gawin ang gayon samantalang naghihintay na ang kanyang inang si Aling Bising sa pagdating niya. May sakit ang nanay niya kaya tuwing may pagkakataon ay dinadalaw niya ito. Palagi naman itong pinupuntahan ng dalawa niyang kapatid na babae na may kanya-kanyang pamilya na tagaroon lang sa Kabanatuan. Pero nangako siyang dadalawin ito palagi. Katulong lang ang kasama nito sa bahay. Talaga? Thank you. Nilingon nito ang kotse nito. Kaya lang, paano kaya ang kotse ko? Ngumiti siya. May kaibigan akong mayroong talyer sa Kapitolyo. Tatawagan ko na lang para mahila ang kotse mo. Kung may dala akong panghila pwede sana kaso lang wala. Nakatingin lang ito sa kanya. Wari ay tinatansya nito kung dapat ba siyang pagkatiwalaan. Don't worry miss, hindi ako masamang tao. You can trust me. Aniya, I'm a soldier. May pag-aalinlangan sa mga mata nito. I know. You know? Nakafatig ka. Anito sabay tingin sa pantalong suot niya. Ngumiti siya. Hindi na kasi ako nakapagpalit, Aniya. I'm Captain Miranda. Captain Victor Emmanuel Miranda. Itinaas niya ang kanyang kamay. Tawagin mo na lang akong Victor. Tiningnan muna nito saglit ang kamay niya bago tinanggap ang pakikipagkamay niya. Estela. Her hand was soft. Pakiramdam niya may kung anong sensasyong dumaloy sa kaibuturan niya nang mapaloob ang malambot na kamay nito sa malaking kamay niya. Basa at malamig ang kamay nito pero may init na dumaloy mula roon at gumapang sa kaibuturan niya. The touch was electrifying. Looking at her angelic oval face, he could say she was very young. Sa tansya niya ay 20 anyos pa lamang ito or mas bata pa. A college student perhaps seeking for an adventure. She was more than pretty. She was beautiful. She was fresh looking with kissable lips. At mukhang mayaman ito base sa makinis na kutis nito. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Where the hell did that thought come from? Hadn't he just assured her she could trust him? It had been a long time since he went out with a woman, but he wasn't that desperate to get attracted with a woman he had just met. Kagagaling lang niya sa isang combat training sa Mindanao, pero hindi ibig sabihin niyon na isinantabi na niya ang prinsipyo niya pagdating sa babae. He wouldn't be Victor Emmanuel Miranda if he was not respectful to women. Iyon ang tatak niya bilang lalaki at isang sundalo. Kaya nga naiinis siya sa ibang mga lalaki, partikular sa mga kasamahan niyang sundalo kapag nakikita niya ang mga ito kung paano mag-take advantage sa mga babae. Women were to be loved, protected, and cherished. He shook his head and looked at her. It's nice to meet you even in an unpleasant situation. Aniya. Estela shivered when she felt Victor's semi-callous hand enclose hers. Agad niyang binawi ang kanyang kamay dahil parang nakadama siya ng kakaibang sensasyong dulot ng pagkakadaop ng kanilang mga palad. Oo nga, it's a very unpleasant situation. Ngumiti siya ng tipid. Another look at him and she knew she was safe in his arms. In his arms? What made her think of that? The last thing she needed was think about his man. Considering that he was a soldier, she would never ever fall for someone like him, like her father, like her brother. Bahagyang ipinilig niya ang kanyang ulo. Ano ba ang pinag-iisip niya? Of course, she wouldn't fall for him. Kailangan lang niya ng tulong sa oras na iyon at mabuti itong tao. Mabuting Samaritano na handa siyang tulungan. It was the only chance they would see each other. Pagkatapos niyon wala na. Tapos na, gaya ng kanyang ama at kuya. Ganon din siguro ang gagawin ng mga ito kung makakakita ng taong nangangailangan ng tulong. Nang parahin niya ang sasakyan nito at ibaba nito ang tinted na bintana ng kotse nito, ay nasilayan niya ang maamo mga mata nito. Parang may nagbulong sa kanya na mabuting tao ito. Hindi na niya kakailanganin ng lanseta at buhangin na dala niya bilang sandata. Basang-basa ka, Estela. Kung may extra clothes ka, mas mabuti siguro magpalit ka muna. Anito. Ha? Ngumiti ito. Pwede ka magpalit sa likod ng kotse ko.
Tinted naman ang bintana nun, walang makakakita sa'yo. Hindi niya alam kung bakit parang nabato-balani siya sa ngiti nito. Gusto niyang pagalitan ang sarili dahil sa ekstrangherong damdamin na umaalipin sa kanya. Bagay na hindi dapat maramdaman lalo na sa isang sundalong gaya nito. Marami na siyang nakilalang gwapong lalaki. Sa university pa lang kung saan siya nag-aral ng college ay marami ng gwapo roon kabilang na si Matthew, ang unang boyfriend niya. Mahigit 1 taon din ang naging relasyon nila ni Matthew bago sila nagkahiwalay dahil sa ilang indifferences. Masyadong agresibo ito, bagay na hindi niya gusto. She was not conservative, but she was not liberated either. She didn't go for premarital sex, kaya nakipag-break siya rito. After him, hindi na muna siya nakipagrelasyon kahit maraming nanligaw sa kanya. Well, gwapo nga si Matthew pero iba ang karisma ng lalaking kaharap niya ngayon. He was very masculine. He was too young to be an army captain. Kung hindi siya nagkakamali, nasa late 20s lang ang edad nito. Physical activities were obviously a part of his life. His shirt is stretched tight across a broad chest, not too muscled but lean and taut. Ipinilig uli niya ang kanyang ulo. Bakit ba kung ano-ano ang pinag-iisip-isip niya? Kahit gaano ito kagwapo, kahit attracted siya rito, at kahit sabihin pang interesado rin ito sa kanya, sinasaalang-alang niya ang atraksyong nararamdaman niya rito. Sundalo ito at dahil doon ay kailangan niyang kalimutan kung ano man ang nararamdaman niya. Bahagyang ikiniling ni Victor ang ulo nito. Ayaw mo bang magpalit ng damit? Tanong nito. Muntik na siyang mapatalon sa pagkagulat. Oo nga pala. Nilalamig na nga ako eh. Mabilis siyang tumalikod. Binuksan niya ang compartment ng kanyang kotse at kumuha ng pamalit na blouse at pantalon sa malaking backpack. Nang lingunin niya si Victor ay bahagyang nakangiti ito habang nakatingin sa kanya. Pumitlag ang puso niya. Gosh, why am I feeling this way? Bukas ang pinto ng kotse, pwede ka na magpalit. Anito bago tumalikod. Napalunok siya habang palapit sa kotse nito. Naalala niya ang kanyang ina. Ang sabi nito, ipagdarasal nito ang kaligtasan niya. Hetong at ibinigay agad ng Diyos sa kanya ang isang lalaking sumagip sa kanya mula sa miserableng kalagayan. Isang mabait na nilalang. Sa panahon ngayon alam niyang hindi dapat basta-basta magtitiwala kahit kanino. Pero hindi niya maiwasang isipin na ligtas siya kay Victor Miranda. Para bang may nagbubulong sa kanya na hindi siya dapat mag-isip ng negatibo tungkol dito. Habang nagbibihis siya sa gitnang upuan ng kotse nito, nakasilip siya sa labas. Sa kinaroroonan ni Victor, nakatalikod ito sa direksyon niya. Hindi niya napigilang umiti. Talaga palang gentleman pa sa panahon ngayon. Muli ay naalala niya ang kanyang ama at ang kanyang kuya. Natatandaan niya ang laging sinasabi ng daddy niya sa kuya niya noon na huwag magpapaiyak o mambabastos ng babae ang kuya niya dahil may kapatid na babae ito. Naisip niya, paano kaya kung hindi gaya ni Victor ang naparan niya? Paano kung masamang tao ito at ginawa siya ng masama? Kinilabutan siya sa isiping iyon. Habang nakatingin siya sa likod ni Victor, naisip niya na maswerte ang asawa o girlfriend nito. He really seemed a good man. Pero naisip din niyang kawawa rin ang asawa o girlfriend nito kapag minalas ito na magaya sa daddy at kuya niya. Itinoon na lang niya ang atensyon sa pagpapalit ng pantalon at blusa. Mabuti na lamang at hindi nabasa ang underwear niya. She didn't need to change them. She chose to wear a pair of pedal pusher and a loose shirt kapalit ng suot niyang nabasang pantalon at puting long sleeve blouse. Nang masiguro niyang okay na siya ay saka siya lumabas. Maputik ang kalsada at umaambon pa rin. Tapos na ako, sabi niya rito. Humarap ito sa kanya. Tumahip ang dibdib niya. He was half smiling. Sorry ha, nadumihan ang carpet ng kotse mo. Maputik ang sandals ko. Naisip niyang sabihin para mawala ang kabang umaalipin sa kanya. Kaba iyon na hindi dala ng takot kundi ng excitement. Excitement na hindi niya alam kung bakit niya nararamdaman. It's okay, maputik talaga dito kapag umuulan. Madaling tumaas ang tubig kapag malakas ang ulan pero madali ring bumaba. Anito. Tara na? Tumango siya.
Palihim na bumuntong hininga siya dahil pakiramdam niya ay naninikip ang dibdib niya. May gusto ka bang ilipat na gamit sa kotse ko? Kung ihahatid kita sa lugar na sinasabi mo, dapat dala mo na ang gamit mo. Tumango uli siya. Kinuha niya sa compartment ng kotse niya ang backpack niyang punong-puno ng kanyang damit. Nang makita nitong malaki ang buhat-buhat niyang bag ay mabilis na lumapit ito sa kanya. Ako na, anito at kinuha mula sa kanya ang bitbit niyang bag. Hindi na siya nakatanggi niyang kuhanin nito ang bag. Muling nabuhay ang kakaibang sensasyong naramdaman niya nang saglit na magdaiti ang kanilang mga braso. The same feeling she felt when she shook his hands with him. Gosh, what's happening to me? Inilagay nito sa likuran ng kotse nito ang bag niya bago siya nilingon. Wala na? Meron pa pero kaya ko na. Aniya bago niya kinuha ang carry-all niya sa passenger seat sa unahan ng kotse niya. Kinuha rin niya ang papel na nakapatong sa dashboard kung saan nakasulat ang address ni Tia Consuelo. Lumapit ito sa kotse niya. Siguraduhin mo lang na nakalak ang mga bintana. Huwag kang mag-alala. Hindi maaano yan dito. Mamaya kapag may signal na, tatawagan ko ang kaibigan ko para matow yan. Salamat. Sa halip na sumagot ay kinuha rin ito ang carry-all na bitbit niya at nauna na ito sa kotse nito. Let's go. Anito. Napalunok siya. She felt like she was starting to face the most exciting adventure of her life. She was with a stranger whom she felt she was safe with. Isang estrangherong parang kakakilala niya at magaan na agad ang loob niya dito. She was with a soldier, a profession of a man she must avoided to get involved with. Jesus, nababaliw na yata ako. Pagkahatid ni Victor sa kanya sa pupuntahan niya, wala siyang ibang ibig sabihin kundi thank you. Pagkatapos niyon ay aalis na ito. Iyon na ang magiging una at huling pagkikita nila. Unless, hihingin nito ang number niya. Gusto niyang murahin ang sarili. Bakit siya umaasa na hihingin nito ang numero niya at madurugtungan pa ang pagkikilala niyang iyon? She should remember he was a soldier. She swore never get involved with someone like him. Mayroon ang nanligaw noon sa kanya na sundalo. Inaanak iyon ng daddy niya. Ang ama niyon ay sundalo rin at kaibigan ng daddy niya. Una pa lang ay tinapat na niya ito na hinding-hindi siya maaaring umibig sa isang sundalo o pulis. Pero ngayong nasa tabi niya si Victor, kung ano-ano naglalaro sa isip niya. She even felt the strangest feeling in her life. It was the very first time she got attracted to a man she just met. Nakakabingi ang katahimikan sa pagitan nila. Siya ang gumawa ng paraan para mabasag ang katahimikang iyon. Iniabot niya rito ang papel na may sulat ng address ni Tia Consuelo. Ito ang address na pupuntahan ko. Inabot nito iyon sa kabinasa. Dulong Ilaya, Sichong Manggahan. Anito. Hindi mo alam ang lugar na ito? Tanong nito sabay sulyap sa kanya. Naglayas ka ba? Tanong uli nito bago ibinalik ang atensyon sa pagmamaneho. Hindi Aniya. Nagkamali lang ako ng liko kanina pero alam ko ang lugar. Anyway, admit na ngayon lang ako nakapag-drive papunta dito. Nagbus kami noon ng mami ko nung huling punta namin dito. Tapos sinundo kami ng pinsan niya. Siguro I was excited kaya ayun, naligaw ako. Isang maikling tawa ang pinakawalan nito bago nagsalita. Ang mga kabataan talaga ngayon, masyadong adventurous. Sabi nito sabay lingon sa kanya. Delikado para sa gaya mo ang mag-travel ng mag-isa. Agad niyang ipinaliwanag ang dahilan para hindi ito mag-isip ng negatibo sa kanya. Kailangan ko lang kasing makausap ang tiyahin ko kaya ako pinayagan ng mami ko. Saka gusto ko na ring magbakasyon. Muling sinulyapan siya nito. Galing ka sa Maynila? Tumango siya. At sabi mo'y pinayagan ka ng mami mo na umalis ng mag-isa. Samantalang ang layo-layo nitong kabanatuan. Kaya ko namang magbiyahe. Umulan nga lang at nalubak ang gulong ng kotse ko kaya nagkaaberya. Umiling-iling ito. Kahit na, delikado pa rin sa isang gayo mo ang umalis ng mag-isa. Anito, maraming gago sa paligid. Kaya kong ipagtanggol ang sarili ko, sabi niya. Muli siyang sinulyapan nito. Really ha? Nakangiting sabi nito.
Sa halip na magsalita, inilabas niya ang lansetang nakasukbit sa bewang niya at ang bote ng buhangin mula sa bulusan ng suot niyang pantalon. Na magpalit siya ng damit kanina ay siniguro niyang naibalik niya sa pagkakasukbit sa bewang niya ang lanseta niya at siniguro din niyang nailagay niya sa bulusan ng ipinalit niyang pantalon ang maliit na bote ng buhangin. Ipinakita niya ang mga iyon kay Victor. Bago pa may mangyaring masama sa akin, sisiguruhin kong hindi makakaligtas ang taong iyon dito sa mga sandata kong ito. Isang pagak na tawa ang pinakawalan nito. Mabuti na lang at wala akong balak na gawan ka ng masama. Ayokong magkaroon ng gripo sa tagiliran at ayokong mabulag ng buhangin. Napangiti siya sa sinabi nito. Magaan ang takbo ng usapan nila. Hindi niya mawari kung bakit kagaan ang loob niya rito. Salamat ha, aniya. It was the best thing she could tell him. Lumingon ito sa kanya pero hindi ito nagsalita. Ngumiti lang ito. Gosh! He has the sweetest smile on earth. Lumilitaw ang malalalim na dimple sa magkabilang pisngi nito. Pati mga mata nito ay ngumingiti kapag ngumingiti ito. She would surely regret if he wouldn't ask for her number kapag naghiwalay sila mamaya. Muling ipinilig niya ang kanyang ulo sa kalokohang pumasok sa isip niya. Hindi akma ang panahon para mag-isip siya ng ganoon. Malay ba niya kung may asawa at anak na ito? Besides, sundalo ito. Yun ang dapat niyang itanim sa kanyang isip. Pagdating nila sa sitio manggahan sa bahay ni Tia Consuelo ay bigla siyang nalungkot dahil wala roon ang tiyahin niya. Ayon sa napagtanungan nilang si Lino, nakatiwala raw ni Tia Consuelo sa niyugan. Nasa Baguio raw si Tia Consuelo dahil nanganak ang pamangkin nito. Baka raw sa makalawa o sa isang linggo pa ang balik nito. Parang gusto niyang maiyak. She traveled that far. Pagkatapos ay wala pala ang taong pakay niya. Wala ka na bang ibang kamag-anak dito? Tanong ni Victor sa kanya. Umiling siya. So, babalik ka na sa Manila? No choice, pero paano ang kotse ko? Kailangang makuha ko muna yon. May hotels pa ba rito? Meron, sa city proper. But don't expect na kasing ganda at kasing laki ng mga hotel sa Manila ang mga hotel dito. Okay lang, ang mahalaga may matuloyin muna ako ng 2 or 3 days. Bago ako umuwi, pabalik ako dito, baka sakaling narito na si Tia Consuelo. Kung tutuloy ka sa hotel o sa apartment, malaki ang magagastos mo. I really have no choice. Kailangan niyang tawagan ang mami niya para sabihin dito ang lahat. Nakahalukip-kip si Victor. Diretso ang tingin nito sa kanyang mga mata. May proposition ako sa'yo kung okay lang sa'yo. Ano yun? You can stay in her house. Napamaang siya. Sa bahay niyo? Kung gusto mo lang naman. Nanay ko lang at isang katulong ang nakatira doon. Minsan 2 beses sa isang buwan lang akong umuwi. O kapag na-confine si nanay, napapadalas ang uwi ko. Ngayon nga nag-file ako ng 5 days leave para personal na maasikaso ko siya. Ang sabi kasi ng 2 ate ko, ayaw raw magpadala ni nanay sa hospital para sa weekly check-up niya. Anyway, kung 2 to 3 days lang naman, bakit ka pa uupa sa hotel? May sakit ang nanay mo? Agad na humanga siya sa pag-aalala nito sa ina nito. Mas nabigyan niya iyon ng pansin kaysa pagmamagandang loob nitong patuloyin siya sa bahay ng mga ito. Lumambong ang lungkot sa mga mata nito. May bara ang puso niya. Dahil mahina ang katawan niya para sa isang operasyon, hindi iyon ipinayo ng doktor. She's already 72. Nagkaroon din siya ng pneumonia. Iyon ang naging komplikasyon noong matagal siyang naratay sa hospital. Nagkaroon ng tubig ang baga niya kaya lalong humina ang resistensya niya. Pabalik-balik siya sa ospital. May diabetes din siya at mataas ang kolesterol niya kaya sabi ng doktor, prone siya sa atake sa puso. Since masyadong mahina ang puso niya, when she get a heart attack, it might be her end. Nalungkot siya sa narinig. Nagtapos ako ng pre-med. Although, hindi pa ako nagkaroon ng actual practice sa hospital. Curable naman ang pneumonia. Pwedeng tanggalan ng tubig ang baga. Pero kailangan talaga ng matinding pag-iingat dahil sa mga komplikasyon ng heart problem niya. Nagawa na sa kanya iyon pero talagang mahina ang katawan ni nanay. Ang sabi ng doktor noong huling check-up niya, lalong humihina ang katawan niya. Bumuntong hininga ito. Masyado kasing masipag ang nanay ko.
Mula nang mamatay ang tatay ko noong sanggol pa lang ako, si nanay na ang nag-asikaso ng sakahan namin. Hindi niya alam kung bakit naaaliw siyang makinig sa mga kwento nito. He seemed like a good son. Hindi pa man niya nakikita ang nanay nito at ang iba pang kapamilya nito. Nasisiguro niyang mabuti ang pamilyang pinagmulan nito just like hers. Iyon nga lang, hindi na buo pareho ang pamilya nila. Payag ka na? Sa amin ka na lang muna. May spare room naman sa bahay namin. Ngumiti siya. Sige. Bakit kaya gano'n na lang ang kabilis na nahulog ang loob niya rito? Kay gaan ang pakiramdam niya nang muli siyang sumakay sa kotse ni Victor. Nang dumaan sila sa pinag-iwanan nila ng kotse niya ay wala na iyon doon. Itatawag na lang daw ng kaibigan nito kapag maayos na ang kotse niya. Wala na ang kotse mo, nakuha na ni Bart. Siya yung nagte-text kanina. Kanina kasi sinubukan kong tawagan si Mami pero walang signal. May mga parte rito na mahina ang signal. Talagang ganoon dito. Marami kasing puno. Napaka-casual na lang pag-uusap nila. Bagay na nagpapagaan ang kanyang pakiramdam. Iniba niya ang topic ng usapan. Hindi ba nagtanong ang kaibigan mo kung kanino yung kotse? Tanong niya. Nagtanong. Ang sabi ko, saka ko na i-explain kung kanino. Alam kasi niyang madalang sa baryo namin ang may sasakyan. Ano ang sasabihin mo sa nanay mo? Sasabihin mo bang napulot mo ako sa daan? Tumawa ito ng malakas. Napulot? Ano ka, tuta? Natawa rin siya. Siguradong magugulat yon. I-explain ko na lang sa kanya ang lahat. Anito. Okay, sabi na lang niya. Sumilip siya sa labas ng bintana. Maaraw na. Wala na rin ang bakas ng mataas na tubig. Maputik nga lang ang kalsada. Gutom ka na ba? Maya-maya ay tanong nito. Nilingon niya ito pero agad din niyang binawi ang tingin dahil hindi niya kayang makipagtitigan dito ng matagal. Medyo. Tiningnan niya ang oras sa suot niyang relo. Pasado 1:00 na pala ng hapon. Don't worry, siguradong nakahanda na ang lunch sa bahay. Malamang na kanina pa naghihintay si nanay sa akin. Tinawagan ko siya bago ako umalis sa Maynila. Kaya more or less ay alam niya kung anong oras tayo makakarating sa bahay. Naabala kita ng matagal, baka nag-aalala na ang nanay mo. Sigurado yon, but it's okay. Sulit naman ang paghihintay niya dahil may kasama akong makakakwentuhan niya maliban sa kasambahay namin, na madalas ay ayaw makipag-usap sa kanya dahil nakukulitan sa kanya. Siguradong matutuwa yon. Alam kong kailangan niya ng makakausap. She ignored the uneasy feeling she felt inside. Hindi na niya kailangang itanong pa kung may asawa ito dahil siguradong wala base sa kwento nito. Girlfriend kaya? Gustuhin man niyang itanong iyon, wala siyang lakas ng loob. Baka kung ano pa ang isipin nito. They were not close yet. Isa pa, hindi siya dapat maging interesado sa aspetong iyon. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.